ihinto na ang abuso militar. February 1, 2010, matapang na hinarap ni Colonel Joselito Diosay ang media at buong tikas niyang pinagyayabang na maluwag sila sa aking kalagayan at wala silang masamang ginawa. Nalalabag sa aking karapatan bilang akusado at sa karapatan ng aking asawa bilang inosenteng sibilyan. Dahil pinanindigan mo, Colonel Joselito Diosay, ang inyong kasinungalingan at ang pagmamalinis. Pues gusto ko na sa video ipapakita ko sa iyo ay buong puso mong damhin ang kagalakan nang matulog ang asawa ko sa damuhan sa mismong harapan ng aking kulungan dahil nasunod ang inyong kagustuhan. At nais ko rin ipaalala sa iyo ang isa pang insidente ng garapalang abuso noong December 24, 2009, kung saan humahagulgol sa pag-iyak ang mga anak ko dahil sadya mong pinaghiwalay kami ng mga anak ko sa aking asawa. Ito ang video ng may sakit kong asawa na natulog sa damuhan noong January 12, 2010 dahil mahigpit na ipinagbabawal ang conjugal stay sa aking kulungan. Hindi ba ito garapalang abuso laban sa kababaihan? Hindi ba ito simpleng pagyurak sa aming karapatang mabuhay ng may dignidad? Ngayon tatanungin ko kayo, General Banayad at Colonel Diosay. Base sa video ng asawa ko na trinato nyo na parang hayop, may pagmayabang nyo ba sa inyong mga asawa at mga anak? Ang pagmamalupit sa aking walang kalaban-laban na asawa? May pagmayabang nyo ba sa buong mundo ang inyong pag-abusado? Ang video ito ay hindi mangyayari kung hindi nyo pinagpipilitan na bawal ang conjugal stay. Bakit nyo pinagbabawal ang conjugal stay? Yung karapatan ng pamilya ko yan. Gusto niyo palabasin na utang na loob ko sa inyo ang pagtulog ng asawa ko dito sa loob ng kulungan? Karapatan namin yan, kaya hindi namin kailangan ipagmakaawa ang aming basic na karapatan. Dapat niyo itong igalang Colonel Diosay at General Banayad. Ayon dito sa inyong patakaran, ang oras ng dalaw ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Di ba pre-approve na ang visiting schedules na ito para sa immediate family ko? Sa madaling salita, pagdating ng alas 9:01, ay dapat pwede nang pumasok ang aking mga bisita pagkatapos ng inspeksyon. Bakit nyo pinag-aantay sa holding area ng higit 2 oras at minsan ay umabot pa ng 5 oras kakaantay sa inyong approval? At kaninong pakana naman na dapat ay isa-isa lang ang pagdalaw gayong mismong libro ng Hustisyang Militar ang nagsasabing pwede ang sabay-sabay pumasok hanggang 10 katao. Kahit sa SOP number 12 nyo ay nagsasaad na pwedeng sabay pumasok hanggang 5 katao ng mga bisita. Bakit nyo ito sadyang linalabag? Anong gusto nyong palabasin? Na ipapakita nyo na kayo ay mga Diyos? Nag-cooperate ako sa inyo lahat. Mula sa simula pa lang ng pagkakulong ko bilang pagrespeto ko sa ating justice system.
Pero kayo, General Banayat at Colonel Jusay, ang mismong sumisira sa ating justice system. Mahal na kababayan, ganyan ang tunay na mentalidad ng karamihang mga opisyal ng militar. Abusado sa kapangyarihan at hindi marunong gumana ng karapatang pantao. Hahayaan na lang ba natin na magpatuloy ang ganitong mentalidad? Hanggang isang araw kayo naman at ang inyong mga anak ang magiging biktima ng abuso militar? No wonder laganap ang extrajudicial killings sa ating lipunan. Panahon na